Good day everyone. So today we'll talk about the probability and the sample space. So ang probability po is kaya siya mahirap kasi kailangan nating mag-isip, no? So sa probability is kailangan nabivisualize natin sa utak natin kung ano ba talaga yung nangyayari doon sa word problems. Pero may mga techniques and na pwede naman nating aralin at pwede nating matutunan para makita natin yung pattern kung paano na-solve ang probability problems. So, unahin na natin yung definition ng probability. So, ano nga ba yung probability? So, probability, it is a branch of mathematics that deals with the occurrence upon random events. So, for the other hand, so it's a branch of mathematics that describe a chance outcomes. So, kinukuha dito sa definition na to sa probability is kinukuha natin yung possible na pwedeng mangyari or nagpipredict tayo ng outcomes based doon sa sample space. So, ano nga ba yung sample space? So, ang sample space po is ito yung mahalaga sa probability or sa pag-solve ng problems na probability. Kasi po, kung alam natin yung sample space or at nabivisualize natin siya sa ating mind, no? So, mas madali na lang po makapag-solve ng problem sa probability. So, ang sample space po, by definition, the set of all possible outcomes of an experiment. So, yung experiment po dito na tinatawag, so sa statistic po, ang experiment is hindi ito yung regular na experiment na ginagawa natin sa mga survey or sa pag-experiment ng dalawang bagay using scientific method. So, sa probability po, ang experiment ay ito yung mga problems na kailangan nating i-solve sa probability. So, for example, flipping a coin. So, yung flipping a coin po is yun po yung isa sa mga example ng experiment sa probability. So, meron po tayo ditong mga examples. Okay? Yung first example po natin is, so yun, ito po yung first example is, experiment niya is a rolling a die. So, yung sample space niya po is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, rolling a die po is one of an example of sample space in probability. Tapos, yung list niya po na, or yung numbers na pwede niyang makuha or maging outcomes pag nag-roll kayo ng die is itong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron po tayong 6 na outcomes doon sa experiment na yan, yung rolling a die. So, the next experiment naman po is, the next example, it is tossing a coin twice. So, yung sample space niya po is HH, T, T, TH, and HT. So, sa tossing a coin twice po is hindi po siya isa, kundi dalawa na kailangan yung combination ng dalawa. Kailangan meron kang 2 tails or 2 head or isang tails, isang head, and then isang head, isang tails. So, meron kang 4 na sample space sa 2 beses na pag-toss ng coin. So, pero kung sa tossing a coins 1, so, ang sample space mo is tails and head. So, 1 and 2. So, yun yung sinasabing kailangan na visualize nyo yung experiment para naintindihan natin yung sample space. Now, since mahalaga ang pagkuha ng sample space, minsan mahirap ma-visualize yung sample space sa ulo. So, para yan minsan pag
nag-aaral tayo ng multiplication, kailangan meron tayong times table. Kapag nabivisualize natin yung times table, is mas makikita natin yung kung paano natin siya maging 2 times 5, 8 times 6. So, it's the same thing and the probability. So, kung hindi nyo bivisualize yung sample space, meron tayong paraan para ma-visualize natin yon. So, gagamit tayo ng tree diagram. Yung tree diagram po is a visual representation of a sample space and an experiment. So, magbibigay po tayo ng examples ng paggawa ng tree diagram. So, medyo tricky to kasi walang isang pattern sa paggawa ng tree diagram. Pero, kung mabivisualize nyo kung ano yung nangyayari doon sa experiment, mas madaling mag-visualize at magawa ng tree diagram para makita nyo ang sample space. So, tulad po nito sa number 1, so ang experiment po dito is tossing a coins twice. So, tossing a coins twice doon sa example po natin kanina is kung hindi nyo visualize kung bakit TT, TH, THT, and HH, yung mga sample space natin is dahil po dito yun sa possible outcomes na na-list natin. So, sa unang toss, ito yung coins nyo. Sa first toss po, meron tayong possible na T and H for tails and head. So, yun yung first toss. For the mag-i-increment lang ulit siya doon sa una yung toss dito, yung possible ulit, may possible ulit kayong 3 na iba-branch out nyo, yung tails and head. Kasi yun uli yung second toss ng pag-toss ng coins. So, yung nakikita nyo po yan yung tree diagram. Ito yung first toss and yung second toss. So, first toss, yung may red, and yung second toss, yung maliit. So, nagbabranch out lang siya, pero ang mapapansin nyo, yung TH and TH pa rin yung lumalabas dun sa mga branch. So, sa first toss, TH, sa second toss, TH, and TH dun sa T and sa H. So, para makuha po natin yung sample space, makikita po natin at mabivisualize natin dito sa tree diagram. So, yung T and T, okay. So, yung 2T po is, yun po yung ating first sample space. And yung TH naman is a second sample space. HT and HH, yun po yung third and fourth sample space. So, ang mga possible outcome po sa pag-toss ng coins twice is yung TT, TH, HT, and HH. So, 4 po yung magiging sample space. Now, so andito naman po sa susunod nating experiment, yung rolling, experiment ko is rolling a die, then tossing a coin. So, meron kang die, meron kang coin. So, ano yung mga possible outcomes na lahat ng possible combinations ng outcomes dun sa pag-roll mo ng die at pag-toss ng coins. So, syempre, halimbawa, meron kang die and niroll mo yung die at nirabas ang 6. No, tapos nag-toss ka ng coin, then ang lumabas is head. So, you have a 6 head. So, yung kanina nga na 6 sa die and H sa tossing coin. So, yung 6 heads, yun na yung first combination mo. So, ang gagawin mo naman ngayon is, ano nga ba yung lahat ng, yung total ng combinations na pwede nang lumabas pagka nag-roll ka ng die at nag-flip ka ng coin. So, ito yon. So, yung sa example number 2, so una nag-roll ako ng die, so meron akong 6 outcomes, no? Na ito yung 1 to 6. Then, nag-flip ako ng coin or nag-toss ako ng coin kasi meron tong dalawang possible outcomes every time na magtotoss ka ng coin. So, meron kang TH, TH, TH every number dun sa die.
para makita natin yung lahat ng possible outcomes, and then i-organize natin siya based the three diagrams here. So yung first combination is 1T, 1H, 2T, 2H, and so on. So ito na yung possible combination. Yung sa baba, ito po yung nasa baba. So ang sample space natin dito is, ililista po natin dito isa-isa, pero meron tayong 12 na possible outcomes. And kung makikita nyo dito sa gilid, meron tayong 12 na possible outcomes doon sa ating sample space. So ito po yung tree diagram na kung saan isa sa mga paraan kung paano mo mabivisualize yung sample space mo, kung paano o mabivisualize yung experiment sa ulo mo. So ito po is madaling representation lang ng sample space.